Alam ko magsabi ng amin. Amen. Magandang umaga po sa atin. Blockbuster tayo ngayon. Kulang na tayo ng upuan. Sige po, bago tayo magsimula, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, ito po yung title natin, pagtanggap sa liwanag o receiving the light. May pagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng 1 John chapter 1 verse 9 to 13. Sa mga may Biblia po, may pagbukas po kayo sa akin. John chapter 1 verse 9 to 13. John chapter 1 verse 9 to 13. So bilang pag-alam po sa salita ng Panginoon, tayo pong lahat tayo tumayo sa pagbasa ng kanyang salita. Verse 9, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Verse 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Verse 11, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kabagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Pinagpala po ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, pagpalain ka ng Panginoon. Ang dami natin. So sige po, tuloy po natin yung pag-aaral natin sa Ebanghelyo po ng John o ng Book of John. So sa prologue po ng Ebanghelyo ni Juan, maging dun sa ating binasa, ipinakilala po ng ating Panginoong Hesus na siya ang tunay na liwanag. At ang ilaw po ay hindi lang siya basta nagbibigay liwanag. Ang ilaw po ay naglalantad ng tunay na kalagayan ng puso ng tao. At sabi nga ng verse 9, siya ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa bawat tao. Ano po yung, mayroon akong verse yan, verse 9. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao. So anong ibig sabihin pag binanggit natin yung salitang nagbibigay liwanag sa tao? O sa lahat, sa bawat tao, sa lahat ng tao, sa bawat tao. Ayan, yung ginamit na word is bawat tao, lahat ng tao. Meaning kasi po, walang totally na walang liwanag mula sa Diyos. Wala pong taong ignorante sa katotohanan. Wala pong taong excuse sa harap ng Diyos. Lahat po ng tao ay may liwanag na nagmula sa ating Panginoon. Dahil ang sabi nga ng salita ng Diyos, ang liwanag po ay umabot sa lahat ng tao sa iba't ibang paraan. May mga iba't ibang paraan dito. For example po yung creation. Ayan. Umabot po ang liwanag sa lahat ng tao sa iba't ibang paraan. Una yung sa creation. Makikita mo yung kaayusan. Makikita mo na bakit may ulan, bakit may puno. Diba? Hindi naman tayo maniniwala na yung mga yan ay umusbong lang. No? Kagaya po ng isang building na nakikita natin. Yung building na nakikita natin, hindi siya kusang parang kaputi na tumubo. Merong creator, may gumawa. So kahit hindi tayo educated pagdating sa Biblia, meron tayong tinatawag na konsensya. Alam natin kung ano yung tama at mali kapag naririnig natin. Alam natin yung masama at hindi. Mabuti at masama. So iyan lang po yung ilan sa mga paraan kung paano ang bawat tao ay inaabot o inabot ng liwanag. So lahat po ng liwanag na yan ay galing sa ating Panginoong Jesucristo. So si Kristo po, ang ating Panginoong Jesus, ang pinagmumula ng liwanag even before He came. Next po. Si Kristo, ang pinagmumula ng liwanag bago pa man siya dumating. So minsan iniisip natin, o kahit dun sa binasa nating verse, nagkaroon ng liwanag nung dumating si Jesus sa lupa. Nagkaroon ng ba ng liwanag nung dumating si Jesus sa lupa? Ayon po kasi sa John chapter 1, kung babasahin natin sa verse 1, siya ang salita. Sa verse 3, siya ang creator. At sa verse 4, siya ang buhay at liwanag ng tao. Ibig sabihin po, bago pa man dumating ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa, bilang ang Panginoong Hesus, siya na po ang liwanag na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao. Malinaw po ba? So hindi po nagsimula yung liwanag nung dumating si Jesus.
bago pa ang lahat. Bago pa ang lahat. Dahil si Jesus din, siya din po ang creator. Siya din po ang nagbigay ng buhay sa atin. Pero anong kakaiba doon sa pagdating ng ating Panginoong Yesus? Kagaya po ng sinasabi natin kanina, hindi po ibig sabihin na ngayon lang nagkaroon ng liwanag nung dumating si Jesus. Hindi po. Yung liwanag po na yun ay matagal nang nagbibigay ng liwanag sa atin. Dumating na lang siya ngayon ng personal sa karakter ng ating Panginoong Yesus. Kumbaga parang ganito. Dati po meron tayong liwanag na nakikita sa paligid natin, pero hindi natin nakikita may araw, o hindi natin alam na may araw. Pero nung nakita natin yung araw, doon lang po tayo na liwanagan na may araw pala. At dito po lalabas yung isang problema at nakakalungkot na katotohanan. Sa binasa natin verse kanina, dumating ang liwanag sa katauhan ng ating Panginoong Yesus, pero hindi siya tinanggap. Hindi siya tinanggap. At dito po natin kailangan maging malinaw dahil ito po yung usaping kaligtasan. Hindi po ito simpleng may liwanag tapos may choice ka kung tatanggap ka o hindi. Diliwanagin po natin ito. Hindi po ganito kababaw yung sinasabi ng text na binasa natin. Ang pinapakita po dito, nang dumating ang Panginoon at siya itinanggihan ng mga tao, pinapakita lamang po kung gaano kabulag ang tao, gaano tayo kalos, o gaano kasama ang mga puso natin. So ang problema po ay hindi liwanag. Hindi problema kung kakulangan ng liwanag. Ang problema yung puso natin. Ang Diyos po natin, hindi siya nagkulang ng magpapahayag ng kanyang sarili. Ang problema po ay ang tao. At higit pa dito, higit sa lahat, hindi lang ayaw ng tao sa liwanag, kundi hindi niya din kayang mahalin ang liwanag dahil ang puso niya ay alipin ng kasalanan. Sabi po ng John chapter 3 verse 19, John chapter 3 verse 19, naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang gawa. Kasama pa tayo dyan? Sa John chapter 5 verse 40, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin, sabi ng Panginoong Yesus, upang kayo'y magkaroon ng buhay. So ang tao ayaw lumapit sa ating Panginoon. John chapter 8 verse 43, bakit di ninyo maunawa ng sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil ayaw ninyong tanggapin ang tinuturo ko? So makita natin na malinaw, no? Ang mga tao, ang lahat ng tao, mas minamahal natin ang kadiliman. Ayaw natin lumapit sa Panginoon at hindi natin siya gustong tanggapin. So ibig sabihin po, hindi neutral ang tao. Hindi naghahanap ang tao sa Diyos. Kung iiwan po tayo sa ating sariling kalagayan, walang sino man sa atin yung lalapit sa liwanag, walang tatanggap sa Panginoon. Dahil ang ating mga puso ay bulag, patay at rebelde sa Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 10 to 11, He was in the world, yet the world did not know Him. Siya ay dumating sa mundo, ngunit hindi siya tinanggap maging ang kanyang sariling bayan. Ibig sabihin po, yung liwanag na nagbibigay liwanag sa kanila o sa atin, yung liwanag na naglumikha sa atin, yun mismo yung tinanggihan ng mga tao. At hanggang ngayon, ganito pa rin po yung kalagayan ng mga tao. Nakikinig sila ng sermon, umaattend sila ng gawain, expose sila sa katotohanan at alam nilang may Diyos. Pero ang kanilang puso ay hindi tumutugon sa liwanag. Ang pagdating po ng liwanag, ang pagdating po ng Panginoong Hesus ay hindi lang nag-reveal kung sino ang Diyos. Nire-reveal din po nito kung sino talaga tayo. Kung gaano po tayo kawalang pag-asa sa harap ng ating Panginoon. Bilang unang point po, sabi dito, marami ang hindi tumanggap sa liwanag. Marami ang hindi tumanggap sa liwanag. Sa verse 9 to 11, basahin po uli natin. Diyan ba? Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha niya ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. 11. Pumunta siya sa sarili niya mga kababayan pero tinanggihan siya ng karamihan. So isipin natin ito, no? Yung Diyos na lumikha ng mundo, yung Diyos na nagbibigay buhay sa atin, yung Diyos po na nagbigay ng liwanag sa atin, nung dumating siya dito sa mundo, sa katauhan ng Panginoong Hesus, hindi siya kinilala ng mga tao, maging ang kanyang sariling bayan.
Bakit kaya? Hindi po dahil kulang yung ebidensya, kundi dahil ayaw talaga natin siya kilalanin. Ngayon ang tanong po sa atin dito, ilang beses na natin narinig ang Ebanghelyo ng Panginoon? Ilang beses na tayo nakarinig ng tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? At hanggang ngayon, bakit hindi pa rin natin siya sinusunod? Hindi po ignorance ang problema, rejection. Hindi po dahil ignorante tayo sa utos ng Panginoon, kundi nire-reject nating sundin, sinasabi ng Panginoon. Sabi nga ng pangalawang point, yung kanyang sariling bayan ay hindi tumanggap, sabi ng verse 11. Dumating siya sa kanyang sarili, ngunit hindi siya tinanggap. Ayan, hindi ignorance. So ito pong mga Hudyo na ito, itong mga Hudyo, kumpleto na sila eh. Meron na silang scripture, meron na sila yung Torah. Kumpleto na sila ng propesya. Ibig sabihin, nag-expect na rin sila ng Mesiyas na darating. Naghihintay sila ng Kristong darating. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus, anong ginawa ng tao? Tinanggihan siya. Ito po yung masakit na katotohanan. Yung mga taong may pinakamaraming access sa katotohanan, sila pa yung madalas tumatanggi. Sila pa yung reject sa Panginoon. At bakit hindi nila tinanggap ang Panginoong Hesus? Simple lamang po, heart issue. Sabi ng John chapter 3 verse 19, mas mahal ng tao ang kasalanan. Sa kabuuan po ng 1, yan po yung makikita natin. Mas mahal ng tao ang kasalanan. Sa John chapter 12 verse 42 to 43, gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniniwala sa Kanya. Subalit, naniniwala sila sa Panginoon, subalit, hindi na nila maipahayag ito dahil sa takot nila sa mga Pariseo. So, natatakot sila sa tao na baka sila itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Yan ang puso po ng tao. Nakatingin na tumihingi lagi ng validation sa tao at hindi sa Panginoon. So, ang problema po, hindi kulang yung liwanag. Hindi nagkulang ating Panginoong Hesus, hindi nagkulang ating Panginoong Diyos. Ang problema yung puso natin. Madilim ang puso natin. Ganun pa man po, may mga hindi pa man po tumanggap sa Panginoon noon hanggang ngayon. Meron din naman po mga tumanggap. Sa verse 12 to 13, may mga tumanggap sa liwanag. Sabi ng verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Verse 13. O lahat ng tumanggap at sumampalataya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 13. Sunod-sunod yan. Kaya baka nawala. Sige, basahin na lang po natin. John chapter 1 verse 13. Sabi dito, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isininang sila ayon sa kalikasan, sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So lahat po na sumampalataya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At sila ay naging anak ng Diyos. So pagkatapos natin makita na ang tao ay tumatanggi sa liwanag, papasok ngayon tayo sa napakahalagang tanong. Bakit may mga tumatanggap? Kung ang natural na kondisyon ng tao, nating bawat isa ay bulag tayo sa katotohanan, ayaw natin sa liwanag, makasalanan tayo. Kung yun yung natural nating kondisyon, bakit may mga taong lumapit sa Panginoong Jesucristo? Dahil ba mas mabuti sila? Dahil ba mas matalino sila o mas spiritual? O mas open-minded? Hindi po. Dito magsisimula po yung pagkaunawa natin sa kaligtasan. Unang point, meron pong panawagan sa atin ng Panginoon sa salita ng Diyos, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya. Malinaw po sa teksto na merong tawag ang Ebanghelyo at meron ding responsibilidad ng tao. Hindi po tinatanggal ng Bible yung katotohanan ito. Ikaw ay tinatawag na sumampalataya sa Panginoon at ikaw ay tinatawag na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, wala na akong gagawin, hihintayin ko na lang na kumilos ang Diyos sa akin para maligtas ako. Hindi po. Kapag narinig natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, kailangan natin tumugon. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong tumugon. Ano po yung pagtugon natin pag tayo ay nakarinig ng Ebanghelyo?
pananampalataya. Marami sa atin mali ang pagkakaintindi dito. Ang pananampalataya po ay hindi simpleng paniniwala sa isip. Hindi yung naniniwala ako kay Jesus. Hindi po siya talaga, hindi yun yung faith na sinasabi ng Bible. O ang faith po ay hindi emotional response o isang tinanggap ko lang si Jesus na moment. Hindi po siya one-time event na walang epekto sa buhay natin. Ang tunay po ng pananampalataya nagbubunga ng pagsunod, nagbubunga ng direksyon ng buhay at naglalagay kay Kristo bilang Panginoon, hindi lang tagapagligtas. So malinaw po dito makikita natin, no? Pag tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, pag tayo na ng palataya sa Kanya, hindi perpektong buhay yung Kanyang pinangako, kundi bagong direksyon. Dahil so kung sabihin na kung sinasabi natin na meron tayong pananampalataya, pero walang pagbabago sa buhay natin, mga kapatid, hindi po yun yung pananampalataya tinutukoy ng Biblia. Ang pananampalataya po ay laging may gawa at laging may bunga. Meron po siyang pagbabago sa ating mga buhay. Ito po yung deeper reality. Tayo po ay pinanganak ng Diyos. Tayo po ay tinuring ng mga anak ng Diyos. Sabi ng verse 13, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng ano daw? Pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. So, isa-isahin natin, no? May tatlong bagay na tinanggal si Juan dyan. Sa ibang translation kasi tatlo siya. Dugo, kalooban ng laman, tsaka kalooban ng tao. Kaya tingnan natin itong tatlong to. Pag sinabing hindi sa dugo, ano ba? Wala. So pag sinabi pong hindi sa dugo, ibig sabihin po, hindi tayo naging anak ng Diyos dahil sa pamilya o dahil lumaki tayo sa Christian family. Hindi porket ang pamilya, ang magulang natin ay parehong Kristiyano, ibig sabihin yung anak nila ay Kristiyano na din. Hindi po. Hindi po yun namamana sa dugo. At hindi din siya kalooban ng laman. Ibig sabihin, pag sinabing hindi kalooban ng laman, hindi ito sa sarili nating effort. Hindi sa desire natin na maging mabuti. Hindi tayo magiging anak ng Diyos sa sarili nating effort o sa desire natin maging mabuti. Pangatlo, hindi po ito sa sariling desisyon, hindi sa kalooban natin. Kagaya ng sinasabi natin kanina, ang desisyon lang natin, ang pinipili lang lagi natin is kasamaan at hindi kabutihan. Likas sa atin piliin yung masama kaysa mabuti. So, walang kahit ano po na pinanggalingan sa tao ang dahilan ng kanyang kaligtasan. Kung bakit tayo maliligtas, kung bakit tayo naligtas, hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, dahil sa Panginoon. Ibig sabihin po, ang Diyos po ang pinagmumula ng bagong buhay. Kailangan po natin maintindihan ito, mga kapatid. Hindi dahil tinanggap mo ang Diyos, kaya ka naging anak ng Diyos. Kundi ipinanganak ka muli ng Diyos, kaya ka tumanggap sa Panginoon. Kailangan po maging malinaw yun. Na wala po tayong ambag sa ating po mga kaligtasan. Ang bagong kapanganakan po na nagmumula sa Panginoon ang nagbubukas ng mata. Ito rin na nagbabago ng ating puso at nagbibigay ng desire sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung bakit tayo nananampalataya, hindi ito sa ating sarili. Ito ay galing sa ating Diyos dahil binago ka muna ng Panginoon. Isipin po natin yung isang patay. Yung isang patay, wala na siyang reaksyon. Hindi niya kayang gumising mag-isa kasi patay na siya. Hindi niya siya humihinga. Para kung siya ay mabuhay, kailangan siyang buhayin. Ganon din po ang kaligtasan. Hindi po natin binuhay yung sarili natin. Ang Diyos po ang bumuhay sa atin. Tayo po ay mga patay sa kasalanan, wala tayong magagawa para butin ng Diyos. Ang Diyos po sa kanyang kahabagan, sa kanyang kabutihan, pinuhay na tayo. Yung pong ebanghelyo ng Panginoon. Na kung wala pong gawa ang Diyos sa ating puso, hindi talaga tayo lalapit sa Kanya. Hindi natin siya gugustuhin. Sabi nga nung isang pastor, lahat po tayo nasa impyerno na eh. Doon talaga tayo destined. Marino naman po salita ng Diyos doon. Kumbaga, hinango lang po tayo ng Panginoon doon dahil sa kanyang awa at habag. Pangatlong point, hindi po gawa ng tao ang kaligtasan. Hindi dahil sa pamilya, binasa natin kanina, hindi dahil sa effort o sa desisyon,
Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas. Sabi dito, ang kaligtasan ay hindi cooperation ng Diyos at tao. Ito po ay gawa ng Diyos na nagbubunga ng response ng tao. Kumbaga, hindi siya 50-50. Wala kang ambag kahit 1% sa kaligtasan mo. Kung bakit tayo may kaligtasan, may buhay na walang hanggan, may pananampalataya dahil naawa ang Diyos sa'yo. Dahil sa kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon sa'yo. At yung kabutihang loob na yun ng Panginoon, dapat nagbubunga yun ng response sa atin. Yun yung pagsunod, yung pamumuhay sa kabanalan. Dito po maraming nalilito, kaya kailangan maging malinaw tayo. Kailangan po natin tumanggap, kailangan natin sumampalataya, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Pero hindi natin ito gagawin hindi ito natin magagawa kung hindi kikilos sa atin ng Diyos. 100% Diyos po ang nagliligtas, 100% tao rin po ang mananagot pag hindi siya tumanggap. Kung tayo po ilalapit sa Panginoong Jesucristo, yun ay dahil ang Diyos ay kumikilos sa atin. Pero kung tatanggihan natin siya, tayo din po ang mananagot. Huwag po natin gamitin yung verse na para maging passive, no? Na sasabihin natin, kung Diyos palang gumagawa ng kaligtasan, ibig sabihin wala na akong gagawin. Hindi po. Kapag narinig mo ang Ebanghelyo, narinig mo ang kabutihang loob ng Diyos, ito po ay calling sa iyo ng Panginoon. Kailangan mo lumapit, magsisi, at sumampalataya. Ito po yung resulta ng mga sumampalataya at tumanggap sa Panginoon. Sa verse 12 to 13, binasa natin kanina. Sila ay naging mga anak ng Diyos. Verse 12, binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi lang po sinasabi dito ng verse na ito na pinatawad ka. Hindi lang tayo basta nilinis sa kasalanan natin, mas malalim pa. Ikaw ay inampon. Sabi mo sa katabi mo, ampon ka. Totoo po, ampon tayo, no? Hindi lang tayo basta pinalaya mula sa kasalanan. Tayo po itinanggap sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka na outsider sa pamilya ng Diyos. Hindi ka na bisita. Ikaw ay anak na ng Diyos. So, hindi ka lang niligtas, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon sa impyerno. Tinanggap din niya tayo sa kanyang tahanan. At pinuring niya tayo kanyang mga anak. Napakabuti ng ating Panginoon, no? Verse 13, born of God. Ipinanganak sa Diyos. Ito po yung identity ng tunay na Kristiyano. Hindi lang po siya naniniwala, hindi lang siya nagsasabi na nananampalataya siya, kundi totoong ipinanganak siya muli. At ang ibig sabihin po ng born of God ay pinanganak sa Panginoon ay hindi pagbabago ng religion, hindi pag-join ng church, hindi pagtaas ng kamay sa altar call. Ang born of God ay supernatural na gawa ng Diyos. Ang Diyos pa rin po ang gumagawa. Kapag tayo po ay na-born again, kapag tayo ay pinanganak ng Diyos, magkakaroon tayo ng bagong puso, bagong desire, at magkakaroon ng bagong direksyon ng ating buhay. Next po. Kakaroon tayo ng bagong puso, no? Hindi ka magiging komportable sa kasalanan. Kung ikaw ay na-born again talaga, hindi ka na magiging komportable sa kasalanan. Hindi ka na pareho ng dati. Mandidiri ka na sa kasalanan. Pangalawa, new desires. Meron kang bagong desire. Mas gusto mo na yung katotohanan. Mas gusto mo na ang Panginoong Jesucristo. At pangatlo, meron kang new direction. Hindi perfecto, pero malinaw na iba na yung tinatahak mong landas. So, yan po yung tatlong ebidensya sa taong tunay na ipinanganak sa Diyos o na born again. Hindi lang siya decision, kundi new life. Ngayon, maging tapat po tayo sa ating sarili. Tinanggap ba talaga natin ang liwanag? Mas mahalagang tanong po, may pagbabago ba sa puso natin? Mas mahal mo ba ang katotohanan kaysa sa dati? O galit ka ba sa kasalanan mo? O kung gusto, mayroon ka bang desire na sumunod sa Panginoong Jesucristo? Yung mga sagot po natin dito, yan yung magpapatunay kung ano talaga tunay natin kalagayan sa harap ng Panginoon. Marami po kasing nag-claim na sila ay Kristiyano, pero walang ebidensya ng bagong kapanganakan. Delikado po yun. At sinasabi ko po ito, hindi para husgahan ng sino man.
Nais ko lang po maging tapat sa salita ng Diyos. Na hindi po lahat na nag-aakala na sila ay sa Diyos ay totoong sa Diyos. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, marami ang lalapit sa akin na magsasabi ng kanilang ginawa pero sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. So ang patunayan po, ang katibayan na ikaw ay sa Diyos, hindi title, hindi attendance, hindi kaalaman, hindi porket marami ka na alam sa Bible ay sa Diyos ka na. Ang katunayan na ikaw ay sa Diyos ay binagong buhay. Binagong buhay. Meron ka new heart, new desires, and new direction. Bilang panghuli po, final call po sa bawat isa sa atin. Lumapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo, magsisi tayo sa ating kasalanan, at sumampalataya tayo sa Kanya. Kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, biyaya yun ng Diyos. Kung hindi tayo lalapit, kasalanan po natin. Huwag po natin ipagbalikan ng araw na ito, huwag natin isipin next time na lang. Hindi po natin hawak ang bukas. Ang liwanag po ay dumating na. Bago pa man dumating si Jesus, may liwanag na. Ang tanong po sa atin ay, hindi yung may liwanag ba, ang tanong ay kung tatanggapin mo ba ang liwanag o mananatili ka sa kadiliman ng kasalanan. At kung tayo po ilalapit, malalaman natin na ang Diyos ang kikilos sa atin. Tayo po natin yung mukha na namin. Ama namin Diyos sa banal, maraming salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Patuloy po namin kinikilala, Panginoon, na yung aming pananampalataya, maging yung aming pananalangin ngayon kung bakit kami marunong mag-pray, ay hindi dahil sa aming sariling kalakasan, hindi sa sarili naming effort. Ito ay dahil sa biyaya mo, dahil sa grace mo, dahil sa awa mo, Panginoon. Kaya kami, Lord God, ay tunay na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Dahil kami, Panginoon, ay pinagkalooban mo maging yung tunay na anak. At dalangin ko lang po sa bawat isa sa amin na narito, Lord God, na magkaroon kami ng self-assessment sa kung ano yung tunay naming kalagayan sa harap ng Panginoon. Kung kami ba ay totoong naipanganak na muli o hindi pa, Lord. Kung kami ay sa iyo o hindi. Nais namin makita yung aming sarili, Panginoon, na tapat sa iyo. Hindi lingkod sa iyo at dumating ang araw na makasama ka namin sa kaharian mo. Pero kung may nakikita kang hindi pagsunod sa aming mga puso, Lord God, dalangin ko kung nakaawaan niyo po kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng lakas na sumunod sa iyo. Pakinggan ang salita mo, ipamuhay ito. Mamuhay ayon sa kabanalan at pagsunod sa iyo. Maglingkod sa iyo, Panginoon. At lahat ng credit, Panginoon, ay ibalik sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa simula, ikaw na ang kumikilos sa aming kaligtasan, Panginoon. Wala po kaming naiambag. Wala kaming dagdag, Panginoon. Kami lamang po ay inyong kinaawaan. Kaya salamat po, Panginoon Jesus. Lord God, sa amin po nga patuloy na discussion, patuloy namin dalangin ang kaliwanagan ng salita mo sa aming isip at puso, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, sa aming paghihiwalay mamaya, dalangin ko pong pag-iingat at pagpapalal po sa bawat isa. Pinupuri ka namin, patuloy ka namin sa sambahin, ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Ano po yung magsabi ng amin?